Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ame for Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin na yung February 1 to 7, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General read. Bulol si ate. General reading tayo Libra. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin na makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga pwedeng lumabas na warning, hindi yung negative, it's a warning para magkaroon din ka ng idea kung ano mga bagay o sitwasyon na need to aware, change of decision, or maaring ito is makatulong sa inyo. Pero kung gusto mo na positive lang ang gusto mong marinig, hindi po itong channel na to para sa iyo. Ay. May isang sitwasyon sa buhay mo. Andito ako kasi sa sitwasyon mo na siguro may mga revelation situation or meron ka mga sitwasyon na gusto mong umpisahan, gusto mong gawin, gusto mong i-pursue, pero hindi mo alam paano. O kaya may mga gusto kang malaman, pero hindi mo alam paano. Maaring ganun, nandun ka sa point na yun, no? Nandun yung manifestation. Maaring nandun ka lang sa point na naghihintay ka na mangyari yung gusto mo, na inaasam mo, na ma-fulfill yung bagay na yun, o yung ma-achieve yung bagay o sitwasyon na yun. Pwedeng nandun ka lang sa point mo. Wala ka. Kumbaga, nalilito ka, pwedeng gano'n, na nalilito ka, hindi mo alam paano, yan. Maaaring nagkakaroon ka ng mga frustration this time. Kumbaga, pwedeng sa trabaho mo yan, sa relationship, or pwedeng sa sarili mo. Diba? Nandito ka sa point na yon. Pwede rin meron ka ikinabigla o ikinasya o kinagulat na hindi mo ina-expect yung sitwasyon na yon. Pwede mga gano'n. Kaya isa rin siguro yun sa nakapagbibigay sa ng frustration. Pwedeng gano'n, ano? Or may mga nalaman kang katotohanan na isang sitwasyon, someone or something or you, pwede ikaw, need to heal. Ang sinasabi rin dito, sa nakikita ko dito, hindi yung nga inaasam to no, sa nakikita ko dito May tao rin ako nakikita na you giving your support or advice, or ikaw ang or siya ang magbibigay sa iyo nito. Vice versa tayo. Or maybe yung tao na yun is naghihintay to communicate, or gusto niya mag-communicate sa iyo at gusto niya humingi ng suporta or advice. Pwedeng ganun, vice versahin natin. No, and then also is mag-ingat na lang kayo no sa pagdating sa mga vehicles. Hindi ko alam in what way yung vehicles. Pwede rin na yun yung naka-receive ka or makaka-receive ka na information related to a vehicles, diba, na may something happen. Pwedeng ganun. Basta maingat kayo. Naglalakad ka man, ikaw or someone into your life, pwedeng ganun. Yan. Or kung ano man connected yung vehicles na yon, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Iba sa inyo is napopokus ka kasi sa painful of situation hindi ko alam why but you are more on focusing to painful ng sitwasyon mo sa buhay mo. Nandun ka sa point na yun. May mga bagay o sitwasyon ka na gusto mo nang i-let go, or gusto mo nang i-cut, ganun. Yung iba, no? Nahang ka sa sitwasyon mo. Kumbaga may mga sitwasyon na nakapagpapahatak sa'yo, pabalik. Yun ang nakikita ko. Nga. Tingnan natin. Pero babalik ka mula sa simula. Will back from the basic or from the top or from the zero. Meron kang 3, 17, 30, 32, 8. Virgo, Leo, Capricorn, Sagittarius, and Aries.
Okay, so nakikita ko sa'yo dito is, may mga bagay ka na gusto mo nang umpisahan sa buhay, no? Yung kumbaga, you want to change, kumbaga natin ko sa point na yun, no? You want to start to change into your life. May mga bagay ka na, kaso nagiging, it's more on thinking, ano, parang nandun ko sa point na ini-imagine mo yun, or pwede na handa yung point na nagkakaroon ka ng imagination, ano yun? Emotional feelings dun sa sitwasyon na yun. Yun, nagkakaroon ng mga reflection from the past, maybe sa iba, o kaya is pinag-iisipan mo talaga yung sitwasyon na yun, if need na ba or hindi. Ako na nakikita sa'yo, hoy bata. Di ba? Parang ano lang to, parang laruan. Yun na nakikita ko sa iyo. Kumbaga nandun ka sa point na, ano, kasi you want peace eh, no? Lahat naman tayo need natin ng peace. Kaso is iniintindi mo na lang yung mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo this time. Yun na nakikita ko sa'yo dito. And then also, ang nakikita ko naman sa'yo is there's a travel. May travel naman ako nakikita sa'yo. Huwag ka lang na masyadong mag-overthink kasi may pagtatapos naman na magaganap o mangyari, no? Yan, there's a travel ako na nakikita sa'yo, malayo man yan o malapit. There's a change of a journey happen into your life. May mga movement ako na nakikita sa'yo. Meron din kumbaga kapanatagan sa nakikita ko dito sa'yo na yan. May kapanatagan na isang sitwasyon into your life. Kumbaga, there's an ending. If there's an ending, there's a new beginning happen into your life. Yun ang nakita ko sa'yo, ha? May matanda rin ako nakikita. Hindi ko alam kung sino yung matanda na to. Or pwedeng connected siya sa'yo. Pwedeng magulang mo, kapatid mo, or maybe this is you. Or matanda, no? Yan. Matanda, ano siya, hindi ko alam kung medyo emotional siya. Or maybe ikaw ito, matanda ka man o sabi ko sana matanda ka man o luma eh. Ano ba natin? Nagsasabi ko, kung ano kasi sumapasok sa utak ko, alam mo yun, nagpa-function, naggagano siya, ang bilis nung ano, processing, panalong utak ko na to. Yun na lang kita. Or maybe yung, ano ka sa point na, ano, na, hindi ka gano'n nakakapagtutulog kasi because of the overthinking, pwedeng gano'n, no? Sa iba sa inyo. May nakakaramdam ng mga depression sa iba. You feeling lost, there's a depression, or maybe there's a loss situation, maybe sa iba. No, pwedeng may mga nawala, namatay. Basta maraming klase ang loss. Loss of hope, loss of trust, loss of money, loss of someone, loss of pet. May ibon ba kayo? Loss of valuable things, pwedeng ganun. Pwedeng ganun. Kung ano man yan, mga na-loss, no? Yan ang nakita ko dito. Pero, but don't worry kasi may transformation happen into your life. Yan. There's a transformation happen. Kung marami man nasayang na oras sa buhay mo, pero magkakaroon dito ng transformation. Kasi may new beginning happen na sa buhay mo. May transition, ano? May new beginning. Merong, tulad ng sabi ko kanina, changes and movement. Yun ang nakikita ko dito. And also, ang nakikita ko rin sa inyo is may mga papuri. Hindi ko alam in what way. May pupuri ba sa'yo? May pupurihin ka ba? Ganyan. May mga papuri situation ako nakikita. Papuri man or recognition, parang mga ganon. Or yung mga ganon, mga papuri o pasasalamat, something ako nakikita sa iyo. Also is money is coming. Kasiyahan also is coming, ano, sinasabi din dito. And then, may retirement. Hindi ko alam in what way yung retirement mo. Or pwede rin yung kaninang matanda na nakikita ko sa'yo dito is you need to be more on matured or mahando yung pagiging understanding or pagiging more on maturity mo this time sa nakikita ko dito. Or you need, ano. Yung retirement, hindi ko alam kung sa relasyon ba siya, sa trabaho ba siya, or any situation of retirement. May retirement kasi ako nakikita dito. Yan. And then also is, yun nga, is mas more ka daw mag-trust sa intuition mo. Tsaka handun yung, there's a new beginning of inspiration coming sa buhay mo. Yan. Yun. Yung iba nga lang, medyo feeling emotional this time sa nakikita ko dito. Pero tingnan pa rin natin. Energy.
ni Libra this week. Four of Cups. Iba dito malungkot ano. May mga ini-illusion kayo? Four of Cups. Ay, may nakita pala akong distance. Hindi ko alam kung may taong didistansya sa'yo or magkakaroon ng distance. Ganyan. Pwedeng because of the travel, baka ganun. Distance. Tsaka may vehicles pala. Ganyan. Hindi ko alam kung ano yung connection sa'yo ng vehicles. So, papagawa ka ba? Basta may gulong, bibili ka ba? Magbebenta ka ba? Basta hindi ko alam kung ano yung vehicles. Hindi ko alam. Parang basta may vehicles. May vehicles. O pwede din na you thinking about something vehicle kasi gusto mo bumili ng vehicles. Pwede ganun. Energy niya. Okay. Oh. Okay, energy mo sa nakikita ko sa'yo dito is meron ka daw hinihintay. Or pwedeng nahandun ka sa point na you're feeling stuck. Kumbaga nahandun yung thinking about your stuck or may mga bagay ka na iniisip. Ang daming questioning na pumapasok sa isipan mo. Yan na nakikita ko sa'yo energy. You're feeling bored sometimes, nagkakaroon or nagkakaroon ka ng mga dissatisfaction, ganyan. O nahandun ka sa point na nalo-loss of thought ka sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is nandun ka sa pag-iisip about something achievement in life, pwedeng ganon. Yan, kumbaga may hinihintay ka o may iniisip ka na sana ma-achieve ko to, sana ganito, sana ganyan, sana ganoon. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Pwedeng nandun din yung pag-iisip related to your relationship, family, bahay, pwedeng ganoon, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga it's more on thinking. It's more on, ano ba talaga ang totoo? Ano ba dapat? Ganito ba? Ganun ba? Ewan ko sa'yo. Sabi ganun. Ewan ko sa'yo. Ano ba yun, Libra? Basta ang daming self-questioning, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Pero alam mo, sabi dito is the universe always, or they giving you always opportunity. Kumbaga nag-o-offer siya palagi sa'yo na opportunity, no? Kumbaga, yun nga lang siguro, hindi mo nare-recognize yung message niya sa'yo. Pwedeng ganun. Ako nakikita. Maaaring may mga bagay ka rin na hinihintay. You're waiting for a sign. Maybe nandun yung ibang energy, no? You're waiting for a sign. You're waiting for stability. You're waiting for prosperity. Ganyan. You're waiting for goals, achievement. Pwedeng ganon. Sa iba sa inyo. May mga on and off action din ako nakikita. Siguro may mga ganong sitwasyon. Kung saan aspekto ng buhay mo yan. Pero iba dito medyo nag-aano yung energy, nagiging positivity, kumbaga nagiging masaya yung energy ng iba. Ano parating kay Libra? Siguro may mga iniisip ka na ikinasisiya mo, yung iba sa inyo dito. O pwede rin na may nakakausap ka na maikinasisiya mo. Alam mo, dalawa lang siya, no? Meron kang naiisip o meron kang kinakausap na kinalulungkot mo o dissatisfaction mo, pero meron din naman ikinasisiya mo. Alam mo yung mga ganong sitwasyon. Para nagiging, yung mood mo is a hot and cold situation. Minsan okay, minsan hindi, minsan okay, minsan hindi. Parating kay Libra. May reward daw na darating sa'yo. Page of Wands. Parating po sa kanya.
Justice. Di ba lumabas na yan kanina? Universe, pwede explain mo sa akin si Justice. Anong pwede ko malaman kay Justice? I-ano niya na lang, i-ano niya na lang sa setting. Baka, alam mo naman yung iba, boring. The Star and the Magician. Aba! Okay, tingnan natin. Galileo. We have the world. Meron kayo travel? Talaga, may travel kayo. Oh, wow. Galileo. Okay. Ang ganda to. Are you ready? So, okay, parating sa iyo. Merong isang sitwasyon sa buhay mo na ikaka-excite mo. May parating. Either this a news, this a text, or maybe nahandon yung point na meron kang ina-actionan or meron kang naghahanap ka ng clarity in that situation and this time is darating daw yun. May mga new beginning happen into your life. Kumbaga yung new beginning or yung plano na yun or yung goal na yun is makakamit mo siya. Kumbaga, this ako good karma, ako nakikita sa'yo. Mag-heal, ang mga dapat mag-heal, ang sinasabi dito. And then, ang nakikita ko nga dito actually, dito sa sitwasyon mo, there's a miracle coming sa'yo. No? May miracle situation na magaganap sa'yo. Uy, congrats Ngayon pa lang na kita. Tapos, ang parating din sa'yo is, yun nga, may mga travel situation ako nakikita sa'yo, malayo man o malapit. Ibig sabihin, may wish come true din na hinihiling mo na parating sa nakikita ko sa'yo dito. May sinasabi na isang malaki, importante, or mahalaga, or maybe this a project, pwedeng ganun or a desire or manifestation na makakamit mo. Yun ang nakikita ko dito. Makakamit mo siya. Meron ka rin ika-excite o ikakagulat. Basta there's an excitement situation Siguro mangyayari to. Hindi ko alam in what way. Siguro mangyayari siya by the 11. 11 hours, 11 days, 11 weeks, 11 months, or maybe by November, ganyan. Sa iba, yun ang nakikita ko. Sa iba dito, this a soon situation. Kung titignan mo dito, may have the 5-5 is equal to 10 is also the completion. And also, meron tayong 5-5-5-5-5-5, di ba? Sabihin, changes is coming sa nakikita ko sa'yo dito. And then also, we have the 10-10-10. Aba, panalo. 5-5-5 sardinas. And also, we have the 4-4. May makakamit ka, May completion ako nakikita sa'yo. Kumbaga, doon sa achievement, fulfillment, ako na nakikita sa'yo. Iba dito, sa travel soon. No? Malayo o malapit yan. O mga opportunities na parating sa'yo sa nakikita ko dito. Ang nakikita ko rin dito is may tao daw na magbibigay sa'yo ng payo or hihingi ka ng payo or ikaw ang magbibigay ng payo. I-vice versahin mo, ha? Sa iba naman sa inyo is parating. Kasi alam mo dito, maybe this is the past, nagkaroon ng mga complicated situation, nagkaroon ng mga disagreement, hindi pagkakaintindihan, may mga sitwasyon na ipinipilit, pero is mag-ano siya, mag-fix siya ngayon kasi we have that 5-5 is equal to 10, ibig sabihin mag-fix yung sitwasyon na yon sa nakikita ko dito. Makaka-receive ka raw ng gift, money, or blessing, or pagmamahal, or tulong, no, sa iba, or i-vice versa mo yon. Pwedeng ikaw ito sa kanila. I-vice versa mo yun, yun. Kasi titignan mo, bakit ko nasabi sa'yo, we have the Star, the Magician, the World, the Wish Come True, the Justice, the Pages, and the Judgment, and the Hierophant. Di ba lahat yan magaganda? Sabihin is may parating na susi sa hinihiling mo this time. Kasi we have the wish come true.
Congrats kung ano mang miracle to or kung ano man. So, iba sa inyo is papers and documents situation. Kung may mga finifix ka na papers and documents situation, it will fix. Yun ang nakikita ko. Maaayos at maaayos siya. Kumbaga, yung good karma is coming. Tingnan natin, dapat iwasan. Oo, may marireceive ka nga. May hinihintay pala iba dito, no? May darating daw within the 1 day, 1 week, 1 month. The valuable things ako nakikita. Or maybe this year. Ganyan. May mga mahalagang pangyayari. O mahalagang bagay na marireceive mo. Iba dito pagpasok ng pera. Iba dito maaring trabaho. Kung naghahanap ka ng trabaho, yes, magkakaroon po ng trabaho, nakita ko. So, iba sa inyo is maari na kung pa umaga kayo, mapapanggabi kayo, o kaya may mga bagong tatahakin kayo na bagong sitwasyon, yun. Dapat iwasan. Ano, yan na yan. Yan na yan talaga. Dapat iwasan. Uy, ang ganda na ano mo, Ace of Cups, the Chariot, and the World. Again, and the wish come true. Binalasa ko pa yan, Ba, may maano ka, may ma-achievement ka. So, iba dito mangyayari to within the 9, 21, 9 or 9 to 21. Ganyan. Days, weeks, months, ganyan. And also, good news is coming. May darating daw na good news sa'yo. Within the 1 to 7 or 8 man yan. Ganyan. Days or weeks or months. Or maybe good news communication or may happiness and fulfillment kasi. Okay, wait ka sa iwasan. Siyempre, iwasan mo, umiwas ka sa mga overthinking, no? Sa isip ka ng isip, tapos ikaw lang din naman yung nabubrot dun sa utak mo, di ba? Umiwas ka doon. Umiwas ka sa mga frustration, iwasan mo yung mga thinking about negativity. Kasi the more na nag-isip ka ng negativity, the more na mahahatak at masisip mo yung negativity na yun, no? Kaya medyo iwasan. Try to make it balance. Magtiwala ka lang din sa sarili mo, mag-believe ka rin din sa sarili mo, or magtiwala ka rin sa mga sitwasyon na gusto mo makamit sa buhay mo kasi makakamit yun, ano? So, nakita ko to. Basta mag-focus ka lang sa mission mo. And then, syempre, iwasan mo na mapanghinaan ka ng loob, iwasan mo yung mga ma-uncontrol ka, ma-lack of direction ka, mag-struggle ka, o yung stagnant ka, ganyan. Iwasan mo yung lungkot, negativity, tulad ng sabi ko, yung mga sitwasyon na you feel empty, ganyan, o kaya is ma-disconnect ka talaga sa mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Iwasan mo rin yung mas maraming lumabas na pera than sa pumasok. Ang nakikita ko rin sa dito, yun, iwasan mo. Yung mga puot, katamaran ate, yung mga pagja-judge, ganyan, yung mga pagmamaliit sa sarili man yan o sa iba, ganyan. Iwasan mo na lang, ano. Tingnan natin, love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Libra. Tsaka, syempre, yung hindi ka mag-focus sa sarili mo, yung mahalin at pahalagahan mo yung sarili mo at talaga, ano, the more na magtiting ka ng positive, the more na magsasucess ka sa buhay. Promise. Sa atin, nag-promise na naman. Hindi, ganun kasi. Dapat kasi yung mindset mo palaging positive. Alam mo, turuan ko kayo ang sabi kasi, huwag ka daw magsasabi ng mga negative. Halimbawa, when it comes sa negativity kasi, halimbawa, ay magsasucess kaya ako? No, hindi mo, kasi it's a negative. Parang question mark siya, di ba? Ibig sabihin, halimbawa, magsasucess ako. Yung talagang, yung in a positive way, sasabihin mo siya. Magsasucess ako. Ganun. Halimbawa, meron kang gustong bilhin. Halimbawa, gusto mo bili ng bagong iPhone. Diba? Sasabihin mo siya in a positive way. Mga ganang sitwasyon.
Ganun dapat daw ang mindset. Love. Okay, kung kayo is single. Kung kayo is single, yes, may tao. Okay, kung kayo is single, maaaring 1 hanggang 2 tao ang nakikita kong parating sa'yo, pero mag-ingat ka lang. Parang hindi ka pa may energy nito, baluga na to. Okay, mag-ingat ka lang din, no, sa mga single dyan. Pwedeng may distance to. Pwedeng ang distance nyo is nasa ibang probinsya siya, nasa ibang bansa, ganyan, sa nakikita ko dito. Pero ingat ka lang din kasi medyo hindi good yung energy niya, medyo may backstabbing situation, tapos maaring hindi lang ikaw din yung kausap niya. Yun na nakikita ko sa kanya. But there's an offering. Ako na nakikita dito, no? Yun. Tanda mo, si Justice. Pwedeng nakakausap na rin to, no? Sa iba. Oo nga, nakakausap niyo na nga to. Pwedeng ito, sa iba dito is, pwedeng nakakausap mo na siya, matagal na, or kaya naman is, yung dati mo kakilala na nagkaroon ka na koneksyon, is muli kayong mag-uusap. Or magkakaroon kayo muli ng connection. But you need to be aware. No? Kailangan meron kang rules sa buhay mo. Kailangan maging matatag ka. Kailangan mag-focus ka. Kailangan alamin mo yung the fact of the situation. Ganun dapat. Para hindi ka mag-mess. Ba, hirap na. Diba? Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito. Kung kayo is nagkahiwalay, nahando kasi yung pagkocontrol in this relationship. Just nagkaroon na move forward, nandun na. Kumbaga, nahandun kayong point kasi na yung ipinakita mo sa akin na pagmamahal, yun din yung ibibigay ko sa iyo, yun yung ibabak ko sa iyo. Yun ang nakikita ko, no? Isa sa inyo is nagkaroon pa rin. Kumbaga, naghintay pa yung isa, no? Naghintay pa siya, baka something na mag-heal pa, kahit pa paano yung relationship. Sa iba dito, namatay na to, no? Sa iba. Kung mag-heal pa ba ito yung relationship, pero hindi na pala. Nung nagkaroon ng mga pagsisinungaling, sikreto, naging patient yung isa, may nalaman na katotohanan, pero still pa rin na nahandoon yung pagre-reminiscing from the past o naaalala ka pa rin ng tao nito or ikaw naaalala mo pa rin siya sa nakikita ko dito. Maaring magkakaroon ka ng connection nitong muli. Nakita ko dito, maaring nahando yung point na magte-text siya sa'yo or makakareceive ka ng text message sa kanya or ikaw ito sa kanya within the 11, ganyan, 11 days, 11 hours, 11 weeks, 11 months, or maybe na doon sa point na may gusto lang siya ipaliwanag sa iyo. Pwedeng ganun. Kung paano ba siya kung paano man siya. Or pwedeng na yung sa point na may tao na nagbibigay ng advice sa kanya. Ganun. Pwedeng binibigyan siya ng advice, gusto ko ba siya, ayaw mo na ba siya, if you want, edi mag-text ka, if you want, edi kung gusto mo pa rin, edi makapag-communicate ka na doon sa point na yon. Either this na advice or thinking about to connect sa'yo, no, sa iba sa inyo. Kung kayo naman is in a relationship, yes, nandun kasi yung passion in this relationship, handun yung passion, handun naman yung love, handun naman yung connection. Hindi ko lang maintindihan. May iba ba to? Sa iba sa inyo may iba to. May third party kasi why? Nandito yung backstabbing situation. Nandito yung pagrarakboto ng sitwasyon sa nakikita ko. Maaaring nagkakaroon siya ng choices, may mga nililihim. Ako na nakikita dito na maaaring hindi mo nakikita. But you need to see the fact, no? Sa may mga third party dyan. Yun. Kasi ang nakita ko dito is may iba pa siyang connection. Diba? May iba pa siyang kausap, hindi lang ikaw. Pero may ibang connection ako. Either 2 to 3, or maybe 2, 3. Parang gano'n. Ako nakita ba? Kung pakatlo ka. Kung pangalawa ka. Sa mga Pero kung alam mo sa sarili mo na walang third party, di wala. Diba? Alam niyo na gagawin niyo dyan.
Mag-ingat na lang kayo when it comes to emotion. Basta, ang nakikita ko dito is nagkakaroon ng pagkokontrol. Pwedeng de-controlling yung mga salita niya o kinokontrol niya yung emotions niya o kaya na hindi yung kokontrolling ka niya o kaya nakokontrol ka when it comes in this connection because of the attraction na nararamdaman mo sa kanya. Pwedeng ganun or vice versa. No? Sa iba naman sa inyo, kung talagang walang third party, okay naman din. Nandiyan naman kasi yung forgiveness. Kumbaga, may nagagawa man na pagkakamali yung bawat isa, nandiyan naman yung either ipinararamdam niya sa iyo yung ano ba to? Sorry, o kaya sinasabi niya sa iyo. Nandun sa point na yun. Pero andun pa rin yung relationship na kung matagal na kayo nito, hindi yung pagiging matatag na relationship sa nakikita ko sa'yo dito. Sa iba dito, bago pala kayo nito. Pero mag-ingat ka. Sa mga matatagal dyan, you doing your fashion, siguro nandun kayo sa point na may mga ginagawa kayo na nagkakaroon kayo ng working out, pwede naglalakad-lakad kayo together, o kaya nagta-travel kayo together, o kaya you're doing your same passion sa isa't isa, pwedeng ganun. Yung mga kinahihiligan nyo. Mag-ingat kayo sa bandang likod. Hindi ko alam kung malasasakit yung batok mo, balikat mo, likod mo, balakang mo. Basta may pananakit. No, ako nakita. May pain. Money ni Libra. Money po niya. Money and work to ha. Alam mo, ang dami mong aces na lumalabas. Uy. Iba dito, may problema kayo sa pera? Iba dito may mga financial problem. Kumbaga may mga pinag-uusapan related to money, ganyan. Sa nakita ko dito. And then, pagdating sa pera or work, no? Sa pera kasi there's a hardship situation. Pwedeng ganun. So nakita ko. Or maybe there is someone here na ko-connect sa'yo dahil may hardship siya na pinagdadaan na pagdating ang pera or trabaho. Yun ang nakikita ko dito. Magkakaroon mga pag-uusap about money. No? Pagdating sa pera mo, there's a victory and success naman ako na nakikita sa'yo. Hindi lang ganun kabonggay news, no? But still, may blessing ka, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, dito pa rin yung celebration, hindi pa rin yung joy or nandun pa rin yung you will receive it. Kumbaga, hindi ka naman totally na may empty kahit papaano sa nakikita ko dito. Andito rin yung mga isa-celebrate siguro dahil nga may isa-celebrate, may gagastusin ka talaga. No? Yan, siguro yung mga celebration situation within 3 days, 3 weeks, 3 months. Ganyan, may mga happy gathering, creativity, may mga joy situation, victory and success. Yan, may mga malaki man o maliit yan. Yan, nang nakita ko sa inyo. Baka may mga mag-chill-chill, mag-go out kayo kasi may mga i-celebrate o mag-chill-chill kayo, kakain kayo sa labas, mga ganon. Collaboration. Ang nakikita ko rin sa iba is sa money mo kasi it's up to you to make it happen ha, sabi dito. Ibig sabihin, merong isang sitwasyon sa iyo na magkakaroon ng new beginning. Maaaring yun yung makapagbibigay sa iyo ng more unsuccessful in life. Yung new beginning na yun. Pwedeng trabaho, pwedeng adventures, pwedeng you're doing something fashion or creation, pwedeng yung magkakaroon ka ng level up or innovation in some aspect of your life na connected ng pera. Pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko sa iyo. And then, another message, yung iba sa inyo, hindi ko alam kung ano yung related ng dental clinic. Pwedeng mananakit yung gilagid mo, may pananakit ng ipin, or may mga kailangan ng i-fix sa ipin mo, or someone into your life. Pwedeng may mga dapat i-correct or papastahan, no? Kung may mga nasisira na, siguro nandun sa point na yan. May nakita kasi akong ganun na sitwasyon. Baka kailangan na magpa-cleaning. Yun. May sitwasyon din na parang na-stagnant, Yun. Parang may na-stagnant siya, tapos parang wala kang magawa. Alam mo yun? May ganun ako nakitang sitwasyon. Advice. Libra advice.
Oo! Galileo. Mukhang ang daming mangyayari sa buhay mo ngayon, ah. Mamaya na i-advise, ah. Universe, explain mo sa akin si ano. Talking to the moon. Ano po yun? Ang dami mo naman iniisip. Puro pa isip. Ano pa yan? Tingnan nga natin, ano natin. Dahil ko na iniisip, eh. Ka mag-alala, maging stable ka, o, di ba? We have the King of Pentacle, pera, the Lovers. Ay, may ano, merong, oh my Galileo. Maybe makikakatuwa mo to. Tingnan natin. 9 of Cups. Tingnan natin. Okay. Meron ka ikakagulat or ikakashock or there's a revelation o may malalaman ka na isang katotohanan. Sabing ganun. Sabi dito, pwede siya mangyari sa sabay the 1 week o this year or maybe soon or maybe by the 9 or by the 3 days, weeks, months man yan. Pwedeng sa March, pwedeng sa September, pwedeng by after a month or by this week, or pwedeng 9 days, 9 weeks, or 3 days, 3 weeks, or 3 months man yan. Basta nahando sa point na yon. Yun na nakikita ko. Yun. May kakagulat, ikakashock, or may mga revelation situation happen to your life. Ibig sabihin is may magtatapos na isang sitwasyon sa buhay mo. Napakaganda. May may tao na magnanakaw. Kumbaga, hindi yung tao na ang dami niyang naiisip na gawin o sabihin or parang gano'n. Basta it's sneaky yung energy nito sa nakita ko dito. Okay, sa advice na nga tayo. What comes sa, alam mo ba na sa advice mo is there's a victory and success happening into your life. Tingnan mo, puro pera yan. Oh. There's a stability coming into your life. Sa nakikita ko sa'yo dito, there's a victory and success, material success, wealth, prosperity, and there's a good foundation happen to your life. Kung we have the King of Pentacles and the Queen of Pentacles, ibig sabihin, stability in life, kumbaga nahandang yung point na connection with someone na magkakaroon ka ng stability. Pwedeng in a business, pwedeng sa work, pwedeng sa family, pwedeng ganun. Kumbaga nahandang yung point na yon, no? Na meron kang papasukin na magiging stable yung buhay mo. Kung may business ka, it's good, mas maganda siya. No? Kumbaga na dito rin yung mga new project, a new beginning happen into your life. So, kung sa advice yun nga, ang sabi dito, huwag ka na mag-overthink. Ang sinasabi dito, masyado ka nag-isolate this time. Kumbaga nandun ka sa point na may mga bagay na nagbabalik sa isipan mo, no? Maybe mga nangyari in the past, mga kalungkutan, o may mga overthinking lang din, o may mga ini-illusion ka raw. Basta, kailangan mo lang daw talaga is have faith. Palagi kang have faith lang, keep moving to reach your goal kasi ma-achieve mo yung sitwasyon na yun. But ito by June, may something June happen na victory and success sa'yo. Yan. Magkakaiba kasi kayo hindi kayo pare-pareho. Hindi kayo pare-pareho pagsasabayin ni universe. Kumbaga, hati-hati kayo. Okay, ikaw this week, ikaw naman Libra this week, o ikaw naman sa next week na doon sa point na yun. Hindi kayo pwede pagsabay-sabayan, no? Nakikita ko dito. And then also is yun, always have faith, keep moving to reach your goal. Ang nakita ko may mga recognition situation happen into your life. May mga well-wisher ako na nakikita. And may mga papuri, pagkakakilanlan. May mga success ako na nakikita sa iba sa inyo. Tsaka yun nga, ang sabi dito, may time, magtulog-tulog ka rin, wag ka mag-overthinking. O kung ikaw is night shift, di ba? Magbawi ka rin ng tulog sa nakita ko dito. Yun ang nakikita ko dito. Sa iyo. Alagaan mo lang din daw yung sarili mo, no? Value yourself, ganyan.
Mag-trust ka lang daw sa intuition mo and belief, no? Kailangan mo lang daw maniwala din sa taas na makakamit mo yung nanaisin mo. Kasi mo naglabasan uli si The World, diba? So, si Wish Come True, tapos si Empress, tsaka si Aces. Ibig sabihin, kung ano yung ikinaka-painful mo this time is malalakpasan mo yan. Naglabasan kasi yung mga good card mo dito. Arigato namaste, God bless.